Ang kalangitan sa ibabaw ng Santa Rosa, Laguna ay kulay abo. Ang tuyong hangin mula sa mga palayan ay nagdadala ng manipis na alikabok na dumidikit sa mga dahon ng saging sa gilid ng kalsada. Sa industrial park na abala sa pagtatayo ng mga bagong gusali, ang ugong ng mabibigat na makinarya ay walang tigil. Isang operator ng heavy equipment na nagngangalang Lando, isang lalaking malapit ng mag-40 anyos, ang maingat na kinokontrol ang kanyang excavator. Mahigit 10 taon na siyang nagtatrabaho bilang demolition worker, at sa araw na iyon, ang kanyang gawain ay patagin ang mga labi ng pundasyon ng isang lumang boarding house na papalitan ng bagong pabrika. Ang dagundong ng makina ay naging karaniwang musika na sa kanyang mga tainga. Ngunit ng tanghaling iyon, sa gitna ng tunog ng nagkikiskisang bakal at bumabagsak na lupa, nakaramdam si Lando ng kakaiba. Nang bumaon ang bakal na pala ng kanyang makina sa lupa ng kalahating metro, may narinig siyang isang tuyo at malakas na tunog, hindi tulad ng bato at hindi rin tulad ng bakal. Itinigil niya ang makina, yumuko at tiningnan ang bunto ng lupang kakaangat pa lang. Isang bilog na bagay na kulay puting marumi ang dahan-dahang gumulong hanggang sa huminto sa gilid ng butas. Tinitigan ito ni Lando ng ilang segundo bago nanigas ang kanyang katawan. Dalawang madilim na butas ang malinaw na nakikita sa ibabaw nito. Ito ay isang bungo ng tao. Tumalon si Lando palabas ng cabin. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sumigaw siya para tawagin ang kanyang mga kasamahan na nagtatrabaho sa kabilang panig. Nagdatingan ang mga manggagawa at sa isang iglap, sila ay nakatayong tulala sa paligid ng butas. Sa ilalim ng suso ng kulay tsokolating lupa, nakikita ang mga bahagi ng buto na maayos pa ring nakaayos. Tila isang taong inilibing sa posisyong nakabaluktot. Wala nang maririnig na ingay ng makina, tanging ang hihip ng hangin at ang pintig ng puso na ramdam sa dibdib ng bawat isa. Huminga ng malalim si Lando at tumakbo patungo sa security post upang mag-report. Hindi nagtagal, ang tunog ng sirena ng pulis ay umalinggaw sa pagitan ng mga gusaling kalahati ng gumuho. Dumating ang isang unit mula sa Santa Rosa City Police Station at agad na naglagay ng dilaw na police line sa paligid ng lugar. Pinalayo ang mga manggagawa. Sa gitna nila, lumitaw ang isang lalaking maayos ang pananamit, may kalmadong mukha ngunit matalas ang tingin. Siya si Police Major Leo Vargas, isang opisyal mula sa Criminal Investigation Unit na kilala sa kanyang pagiging mahigpit at masusi. Tiningnan ni Vargas ang butas na may naniningkit na mga mata, sa kadahan-dahang lumuhod, sinusubukang unawain ang kanyang nakikita. Ang lupa sa ilalim ng sementadong sahig ay tila mas buhaghag kumpara sa ibang bahagi. Iba rin ang kulay nito. Tila hinukay at tinabunan muli. Agad na pumasok sa kanyang isipan ang isang hindi magandang hinala. May isang taong nagtago ng isang bagay dito, at ang itinago ay hindi lamang basta isang gamit. Agad na kumilos ang forensic team. Inilabas nila ang kanilang mga simpleng kagamitan, malalambot na brush at maliliit na pala. Bawat sentimetro ng lupa ay maingat na sinuri. Ang hangin ay tila bumigat. Ang sikat ng araw sa katanghalian ay tumatama sa kanilang mga likod. Ngunit, walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Mula sa bawat maliit na kilos, nabubunyag ang isang malaking kwentong matagal nang nakalibing. Pagkatapos ng halos isang oras, mas luminaw ang itsura ng kalansay ng tao. Nakabaluktot ang posisyon ng katawan, ang mga kamay ay nakatakip sa dibdib, na para bang may pinoprotektahan. Malapit sa mga buto ng tadyang, may mga piraso ng tela na bulok na. Mahirap nang makilala ang kulay. Ngunit, sa ilalim ng bungo, may natitira pang mga hibla ng mahabang itim na buhok, buo at malambot pa rin kahit na natabunan ng lupa sa loob ng maraming taon. Tinitigan ni Vargas ang buhok na iyon ng matagal. Kinilabutan siya. Naisip niya ang mukha ng isang dalaga na marahil ay ngumingiti noon tulad ng kanyang sariling anak na babae sa bahay. Ang forensic doctor na kasama sa lokasyon ay nagbigay ng paunang ulat. Batay sa istruktura ng buto ng balakang, ang biktima ay isang babae. Tinatayang nasa pagitan ng 20 hanggang 25 taong gulang. Inilibing ang katawan ng buo, walang palatandaan ng pagputol. Lahat ng senyales ay nagtuturo na hindi ito isang natural na pagkamatay. Tumayo si Vargas ng tuwid, seryoso ang kanyang mukha. Alam niya na mula sa sandaling iyon, ang tahimik na lugar na ito sa gilid ng industrial park ay hindi na lamang isang construction site,
kundi naging isang crime scene ng isang pagpatay. Tumingin siya sa paligid, sa mga manggagawa na nakatayo pa rin sa isang alanganing bilog, at sinabi ng mahina, ngunit may diin sa kanyang mga tauhan na isecure ang buong lugar at suriin ang mga talaan, kung sino-sino ang mga dating umupa sa lumang boarding house na iyon. Dahan-dahang dumating ang hapon. Ang sinag ng araw ay tumagos sa mga ulap, marahang nagbibigay liwanag sa hinukay na butas na ngayon ay naging isang piping saksi. Nakatayo pa rin doon si Major Vargas. Pinagmasdan niya ang lupa na ngayon ay nakabukas na. Sa ilalim ng suso ng alikabok at semento ay nakatago ang isang lihim na naghintay ng maraming taon upang mabunyag. At alam niya, ang paglalakbay upang mahanap ang katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Ganap ng dumilim ng ang police line ay nakalatag pa rin sa paligid ng hinukay na lupa. 4 na malalaking ilaw ang itinayo sa bawat sulok, nagbibigay liwanag sa lugar na ngayon ay sentro na ng atensyon. Ang mga manggagawa ay pinauwi na. Tanging mga pulis at ang forensic team na lamang ang natitirang patuloy na nagtatrabaho. Ang hangin ng gabi ay nagdala ng amoy ng semento at basang alikabok, bumabalot sa hangin ng isang mabigat na pakiramdam. Nakatayo si Major Vargas na nakahalukit-kit. Sa kanyang tabi, isang batang opisyal ang nag-uulat ng paunang resulta ng pagsisiyasat. Mula sa istruktura ng lupa at mga bakas ng semento sa ibabaw, malinaw na ang butas ay sinadyang hinukay. Ang lupa ay kinuha, ibinalik at tinakpan ng bagong layer ng semento. Nakikinig si Vargas ng may buong atensyon. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag nang sabihin niya, kung sino man ang gumawa nito, tiyak na isang taong pamilyar sa gusaling ito. Mayroon siyang oras, access, at lakas ng loob na takpan ang kanyang mga bakas. Matapos marinig ang kumpletong ulat, nagbigay ng utos si Vargas na isecure ang lahat ng mga bagay na natagpuan sa paligid ng butas. Ang mga piraso ng tela, mga hibla ng buhok, at maliliit na piraso ng metal ay inilagay sa mga evidence bag at isa-isang nilagyan ng label. Lahat ay ginawa ng may katahimikan at lubos na pag-iingat. Sa gitna ng seryosong trabaho, ilang mga pulis ang nagpapalitan ng tingin. Tila nais nilang tiyakin sa kanilang sarili na ang kanilang nakikita ay hindi isang masamang panaginip. Bandang 8:00 ng gabi, tinipon ni Vargas ang lahat ng miyembro sa ilalim ng isang pansamantalang tolda. Ang mga pagod na mukha ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Ang kanyang boses ay malinaw na narinig sa katahimikan. Mga kasama, kaharap natin ang isang kaso ng pagpatay na matagal nang itinago. Ang biktima ay isang dalaga. Sino siya at sino ang salarin? Iyon ang dapat nating alamin sa lalong madaling panahon. Huminto siya sandali, nakatingin sa madilim na butas na ngayon ay natatakpan na ng trapal. Kung hindi giniba ang gusaling ito, marahil ay hindi na mabubunyag ang lihim na ito. Agad na binuo ang mga utos. Sa gabing iyon din, isang team ang inatasan na kontakin ang dating may-ari ng boarding house. Ang mga lumang datos ng mga umupa ay kailangang makolekta. Alam ni Vargas na ang susi sa lahat ay nakasalalay sa pagkakakilanlan ng biktima. Sino ang babaeng dating nakatira sa kwarto bilang 1-0? Makalipas ang kalahating oras, isang lalaking nasa edad 60 ang dumating na maputla ang mukha. Siya si Mang Tomas, ang dating may-ari ng boarding house na ngayon ay nasa gitna ng atensyon ng lahat. Tila siya nalilito, nanginginig ang boses ng ipaliwanag na matagal na niyang naibenta ang boarding house sa isang kumpanya. Ang gusali ay itinayo niya 12 taon na ang nakalipas para paupahan sa mga manggagawa sa pabrika. Sinabi niya na hindi na niya ito inaasikaso sa mga nakaraang taon dahil sa kanyang edad at kalusugan. Matyagang nakinig si Major Vargas. Nagtanong siya ng mahina, mayroon pa po ba kayong mga talaan ng mga dating umupa, Mang Tomas? Tumango ang matanda ng may pag-aalinlangan. Mayroon po, pero baka maalikabok na, nakatago sa aparador sa bodega sa bahay. Agad na nagpasya si Vargas na sa gabing iyon din ay pupunta sila doon. Bawat piraso ng papel ay maaaring magdala ng kasagutan. Bago umalis, muling tiningnan ni Vargas ang lugar na ngayon ay tahimik na. Sa ilalim ng ilaw na nagsisimula ng humina, ang mga anino ng mga pulis ay humahaba sa ibabaw ng lupa. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang kalooban, alam niya, ang nakalibing doon ay hindi lamang ang bangkay ng isang dalaga, kundi pati rin ang isang kwento ng tiwala, pagtataksil, at marahil, isang pag-ibig na nauwi sa puot.
Dahan-dahang umalis ang patrol car sa lokasyon. Ang mga kalsada ng Santa Rosa ay nagsisimula ng lumuwag, ang mga tindahan ay sarado na. Tanging ang mga ilaw sa poste ang nananatiling nakasindi sa ilalim ng madilim na kalangitan. Sa loob ng sasakyan, tahimik ang lahat. Si Mang Tomas ay nakaupo sa likod. Nanginginig ang kanyang dalawang kamay sa kanyang kandungan. Sinabi niya ng mahina, dati, laging puno ang kwartong iyon. Maraming kabataan ang dumarating galing probinsya para magtrabaho sa pabrika. Pero ang kwarto bilang isa zero. Medyo kakaiba ang kwartong iyon. Pagkatapos ng 2020, ilang beses nagpalit ng umuupa, pero walang nagtatagal. Minsan nagrereklamo sila, madalas daw managinip ng masama. May naririnig daw na boses ng babaeng umiiyak. Bahagyang lumingon si Vargas. Matalas ang kanyang mga mata, ngunit nanatiling malumanay ang kanyang boses. Mang Tomas, naaalala niyo po ba kung sino ang umupa sa kwartong iyon mga 2 taon na ang nakalipas? Yumuko ang matanda ng matagal bago sumagot ng pabulong. Sa pagkakaalala ko, may isang dalaga, bata pa, tahimik, magalang. Ang pangalan niya, kung hindi ako nagkakamali. Ligaya. Ligaya Dimas Ipag. Taga Cordillera. Nagtatrabaho siya sa pabrika ng electronics. Umalingaw-ngaw ang pangalang iyon sa isipan ni Vargas. Ligaya Dimas Ipag. Isang simpleng pangalan ngunit puno ng kahulugan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan ng gabi. Pakiramdam niya ay tila tinatawag siya ng dalaga mula sa malayo, humihiling na ang katotohanan ng kanyang buhay at kamatayan ay hindi basta na lamang malibing. Patuloy na tumakbo ang sasakyan, papalayo sa industrial park, na dahan-dahang nilalamon ng dilim. Sa di kalayuan, ang mga tunog ng mga kuliglig sa gabi ay nagsimulang pumalit sa ugong ng mga makina kaninang umaga. Ang kasong ito ay kabubukas pa lamang ng unang pahina, at alam ni Vargas na mahaba pa ang kanilang lalakbayin. Bawat hakbang ay magdadala sa kanila ng mas malalim sa misteryo sa ilalim ng sahig ng kwarto bilang isa zero. Kinabukasan ng umaga, mahalumigmig pa rin ang hangin sa bakuran ng Santa Rosa Police Station dahil sa hamog. Ilang mga sasakyan ng pulis ang maayos nang nakaparada sa harap ng gusali ng forensic laboratory. Sa loob ng silid na amoy antiseptiko, inaayos ng isang team ng mga eksperto ang mga buto na kinuha kagabi mula sa lokasyon. Bawat piraso ay nililinis gamit ang maliliit na brush at alcohol. Sa isang mahabang mesa na may puting tela, ang mga buto ay inayos upang magmukhang isang buong katawan ng tao, mula ulo hanggang dulo ng paa. Tahimik na nakatayo si Major Vargas malapit sa pinto. Pinagmasdan niya ito ng may halo-halong damdamin. Sa tuwing nakakakita siya ng bangkay na walang pangalan, laging bumibigat ang kanyang puso. Sa likod ng bawat buto, tiyak na may kwento ng buhay na minsan ay huminga, tawa na minsan ay narinig, at isang taong naghihintay sa bahay na walang kamalay-malay na ang kanilang paghihintay ay matagal nang natapos. Ang forensic doctor, isang lalaking nasa katanghali ang gulang na nagngangalang Easy Santos ay nagsimula ng pagsusuri ng may katahimikan. Batay sa hugis ng buto ng balakang, kumpirmadong babae ang biktima, anya. Tinansya niya ang edad sa pagitan ng 20 hanggang 25 taon. Walang palatandaan ng pagputol, walang sugat mula sa matalim na bagay. Ngunit sa bahagi ng lieg, eksakto sa isang maliit na buto na hugis horsesyo, may isang manipis na lamat. Isang lamat na lumilitaw lamang kung ang isang tao ay sinakal ng may matinding puwersa. Tumingin si E.C. Santos kay Vargas at sinabi ng mahina, malaki ang posibilidad na namatay ang biktima dahil sa pagsakal. Natahimik ang buong silid. Yumuko si Vargas, ipinagsalikop ang kanyang mga kamay sa likod. Ang pagkamatay dahil sa pagsakal ay hindi isang mabilis na kamatayan. Nangangailangan ito ng lakas, emosyon, at intensyon na tapusin ang buhay ng isang tao. Alam niya na ang salarin ay tiyak na isang taong lubos na kakilala ng biktima o may malaking galit dito. Ilang sandali pa, isang pulis ang nagdala ng isang plastic bag na naglalaman ng mga karagdagang natagpuan mula sa lokasyon. Sa loob nito ay may mga piraso ng maliit na tela, mga piraso ng metal na hinihinalang mula sa isang butones, at isang kumpol ng mahabang buhok na buo pa rin. Ang buhok ay itim na itim, may bahagya pang kintab kapag tinatamaan ng ilaw ng lampara. Tinitigan ni Vargas ang buhok na iyon ng matagal.
Sa kanyang isipan, naisip niya ang isang dalaga na nagsusuklay ng kanyang buhok sa harap ng isang maliit na salamin, marahil ay nakangiti habang walang kamalay-malay na ang tadhana ay nag-aabang sa isang kanto ng kanyang buhay. Matapos maitala ang lahat ng ebidensya, nagpasya si Vargas na dalhin ang paunang resulta sa isang pulong ng investigasyon. Tiningnan niya ang kanyang relo, halos alas 10 na ng umaga. Sa conference room, naghihintay na ang mga miyembro. Sa gitna ng mesa ay nakalatag ang mga litrato ng lokasyon ng paghuhukay at ang mga resulta ng forensic. Binuksan ni Vargas ang pulong ng may matatag ngunit malumanay na boses. Mga kasama, alam na natin na ang biktima ay isang dalaga. Ang paraan ng kanyang pagkamatay ay nagpapakita ng malinaw na intensyon ng pagpatay. Ngayon, ang ating tungkulin ay alamin kung sino siya at bakit kailangan niyang mamatay sa isang napakatahimik na lugar. Isang batang miyembro mula sa administration unit ang nagtaas ng kamay. Major, nasuri na po namin ang mga lumang datos mula sa barangay at civil registry. Ang boarding house na iyon ay may permiso para sa mga manggagawa sa pabrika. Mayroong 12 ng pangalan na nakatala, ngunit marami na ang lumipat o hindi na alam ang kanilang address. Kailangan po natin ng datos mula sa dating may-ari. Tumango si Vargas. Naalala niya ang pangako ni Mang Tomas kagabi na mayroon pa siyang lumang lugbo. Nagpasya siyang pumunta agad sa bahay ng matanda. Walang oras na dapat masayang. Bawat oras na lumilipas ay maaaring maglayo sa kanila sa katotohanan. Ang bahay ni Mang Tomas ay nasa dulo ng isang maliit na kalye sa loob ng bayan. Isang simpleng 2 palapag na bahay. Sa harap ng bakuran ay may isang matandang puno ng mangga na mayabong. Sinalubong sila ng matanda ng may pag-aalala, ngunit magiliw na mukha. Dinala niya si Vargas at ang 2 pang miyembro sa isang silid sa itaas na palapag. Doon, makapal ang alikabok sa isang lumang aparador na puno ng mga libro, folder, at mga kupas na papel. Ito po ang lahat ng talaan ng mga umupa mula noong una kong buksan ang boarding house, sabi ni Mang Tomas ng mahina. Pero pasensya na, matagal ko na itong hindi nagagalaw. Sinimulang suriin ni Vargas at ng kanyang team ang bawat isa. Bawat pahina ay parang pagbubukas ng pinto patungo sa nakaraan. May mga pangalang hindi na banyaga, marahil ay nagtatrabaho pa rin sa paligid. Ngunit, pagkatapos ng halos 2 oras na paghahanap, natagpuan ng isang miyembro ang isang registration form na kulay kape na. Sa ibabaw nito, nakasulat ng maayos na sulat kamay, Ligaya Aya Dimas Ipag. Ipinanganak noong 1900 at 1999. Mula sa Mountain Province. Nagtatrabaho sa pabrika ng electronics, si Ikahaya Abadi. Binasa ni Vargas ang pangalan ng dahan-dahan na para bang gusto niyang damhin ito. Tinitigan niya ang maliit na black and white na litrato na nakakabit. Isang dalaga na may malumanay na mukha at isang bahagyang ngiti. Sa ilalim ng litrato, nakasulat, Room No. 10, kumunot ang noo ni Mang Tomas. Tama. Ang dalagang iyan ay dating nakatira doon. Mabait na bata, bihira magsalita, laging nasa oras magbayad ng upa. Pero mga 2 taon na ang nakalipas, bigla na lang siyang nawala. Hindi man lang nakapagpaalam, nag-iwan lang ng ilang lumang damit. Akala ko umuwi na siya ng probinsya o lumipat ng trabaho. Tinitigan ni Vargas ang matanda ng matagal at sinabi ng dahan-dahan, marahil hindi talaga siya umalis, Mang Tomas. Marahil sa buong panahong iyon, tahimik lang siya sa ilalim ng sahig na iyon, naghihintay na may makahanap sa katotohanan. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa hangin sa silid. Tanging ang tunog ng lumang orasan sa dingding ang patuloy na tumiktak, na para bang binibilang ang panahong napakatagal ng lumipas. Maingat na isinara ni Vargas ang logbook. Sa kanyang kalooban, nagsimulang tumubo ang isang bagong determinasyon. Ipinangako niya na dadalhin niya ang hustisya para sa dalagang nagngangalang Ligaya Dimas Ipag, kahit na kailangan niyang sundan ang bawat malabong bakas na natitira sa pagitan ng alikabok at mga alaala. Kinabukasan, maliwanag ang langit sa Santa Rosa. Ang araw ay kasisikat pa lamang. Ang sinag nito ay tumatago sa manipis na hamog na nakabitin sa ibabaw ng mga palayan. Sa bakuran ng istasyon ng pulis, isang sasakyan ng serbisyo ang inihahanda. Nakatayo si Major Vargas sa tabi nito, tinitingnan ang listahan ng mga gawain sa kanyang kamay.
Itinuro niya ang tatlong pinakamahusay na miyembro upang maglakbay patungong Mountain Province, ang bayang pinagmulan ni Ligaya de Masipag. Ang kanilang misyon ay tiyakin kung ang pamilya ng biktima ay nakatira pa roon at kung totoo ngang nawawala na si Ligaya sa loob ng 2 taon. Mahaba at nakakapagod ang biyahe. Mula sa airport, patungo sa mga likulikong kalsada sa kabundukan, kailangang tawirin ng sasakyan ang mga lambak at maliliit na tulay. Habang papalayo sa lungsod, mas nararamdaman ang tahimik na hangin na tipikal sa probinsya. Ang mga kawayanan ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang tunog ng mga manok ay nagtatawagan mula sa malayo at ang amoy ng basang lupa ay nagbibigay buhay sa hangin. Pagkatapos ng halos 6 na oras na biyahe sa lupa, sa wakas ay nakarating ang team sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng mga berdeng burol at hagdan-hagdang palayan. Doon, ang mga bahay na gawa sa kahoy ay simpleng nakatayo. Ang mga residente ay magiliw, binabati ang bawat dayuhang dumarating ng isang ngiting puno ng kuryosidad. Si Vargas, nakasama sa biyahe, ay lumabas ng sasakyan at lumanghap ng sariwang hangin na puno ng amoy ng mga dahon. Isang barangay captain na naabisuhan na noon pa ay sumalubong sa kanila sa isang maliit na bulwagan malapit sa isang lumang simbahan. Nang ipaliwanag ni Vargas ang layunin ng kanilang pagdating, dahan-dahang naging malungkot ang mukha ng barangay captain. Tiningnan niya ang mga pulis ng may mabigat na mga mata. Nandito po ba kayo para maghanap ng balita tungkol kay Ligaya, ang anak ni Aling Maria? Tanong niya ng mahina. Tumango si Vargas. Tama po, gusto po naming makausap ang kanyang pamilya. Dinala sila sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa gilid ng isang bukirin. Ang bahay ay gawa sa lumang tabla. Ang kulay nito ay kupas na dahil sa panahon. Sa terasa nito, isang matandang babae ang nakaupo sa isang silyang kawayan. Hawak niya ang isang habing hindi pa tapos. Nang marinig ang mga yabag na papalapit, lumingon siya. Payat ang kanyang mukha, malalim ang kanyang mga mata, ngunit mailambot na nagpaparamdam ng habag sa sinumang tumingin. Aling Maria, mahinang tawag ng barangay captain. Galing po sila sa pulisya ng Santa Rosa. May dala po silang balita tungkol sa anak ninyo, si Ligaya. Biglang hinigpitan ng babae ang hawak sa kanyang habi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang boses. Ang anak ko. May balita kayo sa kanya? Ayos lang po ba siya? 2 taon na akong walang naririnig mula sa kanya. Dati, buwan-buwan siyang tumatawag, nagpapadala ng pera para sa akin, pero bigla na lang nawala. Hindi na aktibo ang numero niya. Akala ko baka abala lang siya o nasira ang telepono niya. Gabi-gabi akong nagdarasal na sana malusog siya at umuwi na. Yumuko si Vargas, pinipigilan ang kanyang hininga. Alam niyang dumating na ang oras upang sabihin ang isang mabigat na bagay. Umupo siya sa isang maliit na upuan sa harap ni Aling Maria, sinusubukang piliin ang mga salita ng maingat. Aling Maria, may natagpuan po kami sa Santa Rosa. Iniimbestigahan po namin ang posibilidad na may kinalaman ito kay Ligaya. Pero para makasiguro, kailangan po namin ang tulong ninyo. Tinitigan siya ni Aling Maria ng matagal na para bang natatakot sa kung ano ang kanyang maririnig. Pumikit siya at dahan-dahang tumango. Kung tungkol po iyan sa anak ko, tutulong ako. Ang medical team na kasama nila ay kumuha ng isang simpleng kit para sa pagkuha ng sample ng tissue mula sa loob ng pisngi. Lahat ay ginawa ng may paggalang at pag-iingat. Pagkatapos, hinawakan ni Vargas ang kamay ni Aling Maria. Malamig at mahina ang kamay na iyon, ngunit mahigpit ang hawak. Nangangako po kami, Aling Maria. Hahanapin po namin ang katotohanan hanggang sa dulo. Ano man ang nangyari kay Ligaya, hindi po namin hahayaan na makalimutan siya. Pumatak ang luha sa mga pisngi ng matandang babae. Tumingin siya sa langit na nagsisimula ng maging maulap. Alam ko mabait ang anak ko. Umalis siya para ayusin ang aming buhay. Kung tinawag na siya ng Diyos, gusto ko lang malaman kung saan siya nagpapahinga para mapuntahan ko at maipagdasal. Matagal na natahimik si Vargas. Naramdaman niya ang sikip sa kanyang dibdib, naaalala ang mukha ng kanyang anak na babae na kaedad ni Ligaya. Ang mundo ay tunay na hindi patas para sa maraming maliliit na tao. Si Ligaya ay nangibang bayan para sa pamilya. Ngunit ang naghihintay sa kanya ay isang madilim na tadhana.
Hapon na nang magpaalam ang team. Si Aling Maria ay nakatayo sa terasa, tinitingnan ang sasakyang dahan-dahang papalayo. Mahina siyang kumakaway, habang sa kanyang mga mata ay mayroon pa ring natitirang maliit na pag-asa na baka buhay pa ang kanyang anak. Lumingon si Vargas sa likod ng isang beses pa. Ang anino ng matandang babae ay papalayo, ngunit ang kanyang mga salita ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Sa buong biyahe pa uwi, umulan ng mahina. Madulas at palikuliko ang daan pababa, ngunit lahat ay tahimik, abala sa kani-kanilang iniisip. Sa kanyang kalooban, alam ni Vargas, ang susunod na hakbang ay maghintay sa resulta ng AFE test na magbubunyag sa lahat. Kung magtutugma ang resulta, kung gayon ang pangalan sa likod ng mga buto ay totoo. Si Ligaya Dimas Ipag. Sa ilalim ng tunog ng ulan, bumulong si Vargas ng mahina, na para bang kinakausap ang kaluluwa ng isang dalagang minsa ay may simpleng pangarap sa malayong lungsod. Ligaya, magpahinga ka ng payapa. Hahanapin namin kung sino ang kumuha ng buhay mo. 3 araw ang lumipas mula sa paglalakbay mula sa Mountain Province. Sa forensic laboratory ng Santa Rosa, mas tahimik ang pakiramdam ng umagang iyon kaysa karaniwan. Ilang pulis ang dahan-dahang naglalakad na para bang takot na guluhin ang mabigat na katahimikan sa hangin. Sa SSA testing room, mahinang umuugong ang mga makina, kumikislap ang mga ilaw na indicator, at ang mga eksperto ay nagtatrabaho ng may tensyon sa kanilang mga mukha. Nakatayo si Major Vargas sa labas ng silid, nakahalukip-kip. Sa pagitan ng mabagal na pagtakbo ng oras, tinitingnan niya ang salaming pinto nang hindi inaalis ang kanyang tingin. Sa loob, ang bahagi ng sagot na kanyang hinahanap ay malapit ng mabunyag. Ang resulta ng SSA test mula sa sample na kinuha sa probinsya ang magdedetermina sa lahat. Bago magtanghali, isang pulis ang lumabas na may dalang makapal na puting sobre. Lumapit siya kay Vargas at sinabi ng mahina, "Handa na po ang report, Major." Tumango si Vargas ng walang imik at naglakad patungo sa isang maliit na conference room sa dulo ng pasilyo. Umupo siya, maingat na binuksan ang sobre at sinimulang basahin. Ang mga letra sa papel ay tila mabigat, na para bang bawat linya ay may dalang pighati. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita ng 99.9% genetic match sa pagitan ng sample ng buto ng biktima at ng sample mula kay Maria Dimas Ipag. Konklusyon, ang biktima ay may biological na relasyon bilang anak ni Maria Dimas Ipag. Pumikit si Vargas, ang kanyang hininga ay nanatili sa kanyang lalamunan. Ngayon, wala nang pag-aalinlangan. Ang mga buto na natagpuan sa ilalim ng sahig ng kwarto, bilang 1-0 ay pag-aari ni Ligaya Dimas Ipag, ang dalagang nawala 2 taon na ang nakalipas. Sa labas ng bintana, marahang umihip ang hangin, pinapagalaw ang mga dahon ng puno ng sampalok sa bakuran. Ang tunog na iyon ay parang isang bulong mula sa malayo, na para bang si Ligaya mismo ang nagsasalita sa pamamagitan ng ihip ng hangin. Sa kanyang kalooban, naramdaman ni Vargas ang isang hindi maipaliwanag na kalungkutan. Alam niyang kailangang maiparating agad ang balitang ito sa kanyang ina, kahit na ito ay dudurog sa kanyang puso. Hapon na nang ikonekta ang isang long-distance call sa bahay ni Aling Maria. Ang barangay captain na kasama niya ang humawak sa telepono at dahan-dahang iniabot ito. Sa kabilang linya, ang boses ni Vargas ay mahina ngunit malinaw. Aling Maria, nakuha na po namin ang resulta ng test. Hinihiling po namin na maging handa kayo sa maririnig ninyo. Ilang segundo ng katahimikan, tanging ang mabigat na paghinga ang naririnig mula sa kabilang linya. Nagpatuloy si Vargas, ang resulta po ay nagpapakita ng kumpletong tugma. Ang biktimang natagpuan namin sa Santa Rosa ay si Ligaya, ang inyong anak. Isang malakas na pag-iyak ang narinig sa kabilang linya. Isang mahabang iyak na tumatagos hindi lamang dahil sa pagkawala, kundi dahil sa mahabang paghihintay na nagtapos sa pinakapait na katotohanan. Humagulgol si Aling Maria sa balikat ng barangay captain. 2 taon siyang umasa na makita ang anino ng kanyang anak sa daan pauwi. Bawat takip silim, tinitingnan niya ang landas sa harap ng kanilang bahay, naghihintay sa mga yabag na hindi na dumating. Ngayon, alam na niya na ang paghihintay na iyon ay natapos na sa ilalim ng isang suso ng lupa at semento. Sa kabilang banda, matagal na yumuko si Vargas. Hinayaan niyang ang katahimikan ang pumalit sa usapan.
Sa iyak ng isang ina, narinig niya ang boses ng lahat ng mga magulang na nawalan ng anak nang hindi man lang nakapagpaalam. Pagkatapos ng ilang sandali, muling narinig ang boses ni Aling Maria, mahina ngunit nagsisikap na maging matatag. Salamat, nak. Ngayon alam ko na kung nasaan ang anak ko. Pakiusap, kung maaari, hayaan ninyo akong pumunta isang araw para makapagdasal sa lugar kung saan siya natagpuan. Sumagot si Vargas ng may paos na boses. Siyempre po, Aling Maria, ihahanda po namin ang lahat. Nang matapos ang tawag, naging napakatahimik ng silid. Sa labas, nagsimula nang lumubog ang araw sa kanluran, nag-iiwan ng isang malambot na kulay kahel na liwanag sa langit ng Santa Rosa. Tumayo si Vargas sa bintana, nakatingin sa abot tanaw. Sa kanyang isipan, umiikot ang isang tanong na hindi pa nasasagot. Sino ang may ganitong kalupitan na gawin ito sa isang simpleng dalaga na nangibang bayan para sa kanyang pamilya? Dumating ang karagdagang resulta ng forensic. Ang pagsusuri sa mga buto ay nagpakita ng lamat sa buto ng lalamunan, isang malakas na senyales na ang biktima ay namatay dahil sa pagsakal. At sa loob ng pelvic cavity, natagpuan ang mga maliliit na buto ng isang fetus na nasa 4 na buwang gulang. Si Ligaya pala ay nagdadalang tao nang siya ay pinatay. Mabilis na kumalat ang balitang iyon sa investigation team. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Matapos marinig ang ulat, isang malalim na kalungkutan ang nakita sa mukha ni Vargas. Dahan-dahan niyang isinara ang folder at sinabi ng pabulong, ibig sabihin, 2 buhay ang kinuha. Gabi na, nakaupo siyang mag-isa sa kanyang opisina. Sa mesa ay may litrato ni Ligaya na kinuha mula sa kanyang rental file. Ang kanyang mukha ay may malumanay na ngiti. Sa tabi nito, ang litrato ng kanyang sariling anak na babae na nag-aaral sa kolehiyo. 2 magkaibang mukha, ngunit parehong bata, parehong may mga pangarap. Bumulong siya ng mahina, Ligaya, ipinapangako ko, hahanapin ko kung sino ang gumawa nito sa'yo. Walang krimen ang maaaring magtago magpakailanman. Sa labas, madilim ang langit na walang bituin, ang hangin ng gabi ay humihihip sa kortina, nagdadala ng amoy ng ulan mula sa mga palayan. Sa katahimikang iyon, lalong tumibay ang determinasyon ni Vargas. Ang kasong ito ay hindi dapat tumigil dito. Dahil sa likod ng bawat hindi maipaliwanag na kamatayan, laging may isang boses na humihingi ng hustisya na dapat pakinggan. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon sa Santa Rosa. Ang tubig ay bumubuhos sa bubong ng istasyon ng pulisya, lumilikha ng paulit-ulit na tunog na nakakakalma, ngunit nakakasikip din ng dibdib. Sa silid ng investigasyon, madilim ang ilaw. Tanging ilang opisyal na lamang ang natitirang nagtatrabaho. Nakaupo si Major Vargas sa harap ng isang malaking whiteboard na puno ng mga sulat at litrato. Sa gitna nito, nakapaski ang larawan ni Ligaya Dimas Ipag. Ang kanyang ngiti ay malumanay, ngunit ngayon ay alaala na lamang sa isang kupas na papel. Isang batang investigador na nagngangalang Corporal Jimenez ang pumasok na may dalang folder ng paunang ulat mula sa field. Inilagay niya ito sa mesa at sinabi ng mahina, sinuri na po namin ng mas malalim ang mga talaan ni Mang Tomas. Mula 2018 hanggang 2020, ang kwarto bilang 1-0 ay inupahan ng ilang tao, pero ang huling nakatala ay si Ligaya. Pagkatapos noon, ilang buwan na bakante ang kwarto bago ito muling inupahan ng iba. Binuksan ni Vargas ang folder, binabasa ang bawat tala ng maingat. Pagkatapos ay tumingin siya sa whiteboard sa harap niya at sinabi ng mahina, kung si Ligaya ang huling umupa bago tinakpan ng bagong semento ang sahig, malaki ang posibilidad na ang taong nagtakip nito ay isang taong kakilala niya. Isang taong may sapat na oras sa kwartong iyon nang hindi pinaghihinalaan, tumango si Jimenez. Nakausap na rin po namin ang ilang residente sa paligid ng lumang boarding house. Isang may-ari ng karinderya sa tapat ng kalsada ang nagsabing madalas niyang makita si Ligaya, isang dalagang tahimik ngunit magalang. Ngunit may isang bagay na kapansin-pansin. Minsan, nakikita siyang kasama ng isang binatang hindi kilala ng mga residente doon. Matangkad, medyo maitim ang balat, at madalas maghintay sa harap ng gate sakay ng isang pulang motorsiklo. Kumunot ang noo ni Vargas. May nakakakilala ba kung sino ang lalaking iyon? Umiling si Jimenez. Walang nakakaalam ng pangalan niya. Pero sabi nila, madalas daw dumating ang lalaki kapag gabi na,
minsan ay nananatili ng 1 o 2 gabi sa parehong kwarto. Pumikit si Vargas sandali. Sa kanyang isipan, lumitaw ang isang posibilidad na matagal nang nag-aabang sa dilim. Ang lalaking iyon ay maaaring ang pinakamalapit na tao kay Ligaya, marahil ang kanyang kasintahan, o isang taong nangako ng magandang kinabukasan sa kanya. Kung totoo ito, kung gayon ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pagpatay, kundi pati na rin sa isang kwento ng pagtataksil. Nagbigay siya ng utos, imbestigahan ang lahat ng kasamahan sa trabaho ni Ligaya sa pabrika. Alamin kung sino ang malapit sa kanya. Huwag palampasin ang sinuman, lalo na ang mga lalaking nagtrabaho kasabay niya sa parehong panahon. Kinabukasan, ang investigation team ay nagtungo sa industrial park kung saan dating nagtatrabaho si Ligaya. Malaki at abala ang pabrika, may mahahabang gusali na kulay abo at ugong ng mga makina mula umaga hanggang gabi. Nakipagkita si Vargas sa GC department. Isang babaeng nasa katanghali ang gulang na magiliw, ngunit tila kinakabahan nang marinig ang pangalan ni Ligaya Dimas Ipag. Binuksan niya ang kanyang lumang computer at naghanap ng data. Pagkatapos ng ilang minuto, sinabi niya, si Ligaya po ay nagtrabaho dito sa assembly section, pero bigla siyang huminto noong Hulyo 2020. Walang resignation letter, hindi na lang pumasok. Noong panahong iyon, maraming manggagawa ang pumapasok at umaalis, kaya hindi na namin nasundan. Nagtanong si Vargas, may talaan po ba kayo ng mga kasamahan niya sa section o sinumang madalas niyang kasama? Nag-isip sandali ang babae at sumagot, mayroon siyang isang kaibigan na kababayan din, si Tess Gonzaga. Napakalapit nila, halos araw-araw magkasamang kumakain sa kantina. Pero hindi na rin nagtatrabaho dito si Tess, ikinasal na raw at lumipat sa Sikampec. Agad na isinulat ni Vargas ang pangalan. Alam niya na bawat maliit na hakbang ay maaaring magbukas ng malaking susi sa misteryong ito. Hapon na, muling naupo si Vargas sa kanyang opisina habang tinitingnan ang litrato ni Ligaya. Tumila na ang ulan, nag-iwan ng manipis na hamog sa bintana. Sa katahimikan, kinausap niya ang kanyang sarili, Ligaya, sino ang lalaking iyon? Ganoon mo ba siya kakilala kaya hindi mo napansin ang panganib na kasama niya? Binalikan niya ang bawat detalye na mayroon siya. Isang dalagang nangibang bayan para sa pamilya, masipag magtrabaho, tahimik, tapos nawala. Walang bakas ng paglaban sa lokasyon, walang senyales na pinuwersang buksan ang pinto. Lahat ay nagtuturo sa iisang bagay. Ang pumatay ay isang taong pinagkakatiwalaan ng biktima. Gabi na. Tiningnan ni Vargas ang mga tala sa kanyang kamay at isinulat sa malalaking letra sa gitna ng whiteboard. Personal de relasyon dan susi. Alam niya na ang susunod na hakbang ay hanapin si Tess Gonzaga. Tanging ang pinakamalapit na kaibigan ang maaaring makaalam sa lihim ng puso ng isang dalagang napakabilis na nawala. Nang umagang iyon, tumagos ang sinag ng araw sa manipis na ulap sa kalangitan ng Sikampec. Sa pagitan ng mga simpleng paupahang bahay na nakahilera sa gilid ng kalsada, isang sasakyan ng serbisyo ang huminto sa harap ng isang maliit na bahay na kulay asul. Sa bakuran, isang dalaga ang nagsasampay ng mga damit. Maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok, magiliw ang kanyang mukha, ngunit tila pagod. Nang magpakilala si Vargas bilang pulis mula sa Santa Rosa, agad na napatayo ng tuwid ang babae. Ang pangalan niya ay Tess Gonzaga. Tiningnan niya sila ng may pag-aalala. Mahina at nanginginig ang kanyang boses nang tanungin ang dahilan ng kanilang pagdating. Ipinaliwanag ni Vargas na dumating sila para magtanong tungkol sa isang dating kaibigan mula sa pabrika kung saan siya dating nagtrabaho, isang dalagang nagngangalang Ligaya Dimas Ipag. Nang marinig ang pangalang iyon, namutla ang mukha ni Tess. Matagal siyang natahimik bago nagsalita nang may kalungkutan na si Ligaya ay kanyang matalik na kaibigan, halos kapatid na ang turing. Pinatuloy niya si Vargas sa maliit na sala. Simple lang ang dingding ng bahay, may litrato ng isang maliit na pamilya, kasama ang isang sanggol na nag-aaral pa lamang maglakad. Mainit at payapa ang pakiramdam sa bahay. Nang maupo sa silyang kahoy, nagsimulang magkwento si Tess ng mahina. Nakilala niya si Ligaya mula nang magsimula itong magtrabaho sa pabrika noong 2019. Dumating si Ligaya mula sa kanilang probinsya upang tulungan ang kanyang ina. Ang dalaga ay masipag, magalang, ngunit mahiyain. Sa oras ng pahinga,
madalas siyang umupo mag-isa habang may isinusulat sa isang maliit na kwaderno. Kapag tinatanong, sinasabi lang ni Ligaya na nagsusulat siya ng liham para sa kanyang ina, kahit bihira niyang maipadala dahil walang pamasahe. Tahimik na nakinig si Vargas. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tess ay parang muling pagbubukas ng mga pahina ng nawawalang buhay ni Ligaya. Nagpatuloy si Tess. Sinabi niya na noong unang bahagi ng 2020, nagsimulang magbago si Ligaya. Tila mas masaya siya, madalas umingiti mag-isa. Sa huli, umamin si Ligaya na mayroon siyang karelasyon, isang lalaking nagngangalang Paolo. Nagtatrabaho rin ito sa pabrika, ngunit sa ibang seksyon. Matangkad, medyo maitim ang balat. Malambing ang boses. Madalas niyang sunduin si Ligaya pauwi kung nag-overtime ang dalaga. Maingat na isinulat ni Vargas ang pangalan. Nagtanong siya, marami po ba kayong alam tungkol kay Paolo? Dahan-dahang umiling si Tess at tumingin sa labas ng bintana. Sinabi niya na mukhang magalang si Paolo, ngunit ilang beses itong umiwas ng ipakilala sa kanya. Isang araw, noong Mayo, dumating si Ligaya sa kanyang kwarto na umiiyak. Pakiramdam niya ay nagbago na si Paolo. Bihira na dumalaw, mahirap kontakin. Sinubukan siyang pakalmahin ni Tess, iniisip na baka hindi lang sila nagkaintindihan, pero mula noon ay naging malungkot at tahimik na si Ligaya. Nagtanong muli si Vargas, alam niyo po ba kung saan nagpunta si Ligaya pagkatapos niyang huminto sa trabaho? Yumuko si Tess, tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Sinabi niya na ilang araw bago mawala, nagpaalam si Ligaya. Sinabi ng dalaga na sasama siya kay Paolo sa ibang lungsod dahil nakakuha raw ito ng bagong trabaho sa Bekasi at nangakong pakakasalan siya. Pinigilan siya ni Tess, pero umiti lang si Ligaya at sinabing may tiwala siya sa pag-ibig na iyon. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na niya ito nakita. Nagsimulang maputol ang boses ni Tess dahil sa pag-iyak. Naghintay si Vargas ng ilang sandali bago magsalita. Mahinahon niyang sinabi na natagpo ang walang buhay si Ligaya sa ilalim ng sahig ng kanyang inuupahang kwarto. Natahimik si Tess. Namutla ang kanyang mukha at nauwi sa isang malakas na hagulgol. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay at paulit-ulit na binanggit ang pangalan ng kanyang kaibigan. Yumuko na lamang si Vargas, hinahayaan ang luha ng babae na dumaloy ng walang salita. Nang humupa na ang kanyang pag-iyak, dahan-dahang tumayo si Tess. Pumunta siya sa isang maliit na aparador at kinuha ang isang photo album. Sa loob, may ilang mga larawan mula sa kanilang panahon sa pabrika. Itinuro niya ang isang maliit na litrato na nagpapakita kay Ligaya na nakangiti sa tabi ng isang lalaking may kayumangging balat na nakasuot ng kulay abong uniforme. Sa mahinang boses, sinabi niya na iyon ang lalaking tinawag ni Ligaya na Paolo. Matagal na tinitigan ni Vargas ang litrato. Ang mga linya ng mukha ng lalaki ay tumutugma sa mga deskripsyon ng mga saksi sa paligid ng lumang boarding house. Katamtaman ang tangkad, maitim ang balat, at buhok na laging maayos na nakasuklay pa atras. Isinara niya ang kanyang kwaderno at nagpasalamat kay Tess. Paglabas ng bahay, malambot ang hangin ng hapon. Dala nito ang amoy ng basang lupa mula sa mga palayan sa likod ng komunidad. Mula sa loob ng bahay, narinig ang iyak ng sanggol ni Tess na kagigising lang. Lumingon si Vargas ng isang beses pa bago humakbang patungo sa sasakyan. Naramdaman niya ang sikip sa kanyang dibdib. Alam niya na sa tuwing makakarinig siya ng iyak ng isang maliit na bata, maaalala niya si Ligaya, ang dalagang hindi na nagkaroon ng pagkakataong maging isang ina. Kulay abo ang langit sa Santa Rosa nang bumalik si Vargas sa kanyang opisina ng hapong iyon. Mahinang umulan, tumutulo sa salaming bintana na parang mga butil ng luha na ayaw tumigil. Sa silid ng imbestigasyon, ang malaking whiteboard sa dingding ay may isang bagong pangalan. Isang matatag na sulat kamay na kulay pula ang nagsasabing Paolo. Ang litratong ibinigay ni Tess ay pinalaki na at idinikit sa gitna ng board. Ang mukha ng isang binatang may kayumaging balat, isang bahagyang ngiti ngunit malamig. Matagal na tinitigan ni Vargas ang litrato, sinusubukang alalahanin ang lahat ng mga katangiang nakalap mula sa mga saksi. Si Corporal Jimenez, ang batang investigador na laging kasama niya, ay dumating na may dalang isang tumpok ng mga file. Sinabi niya ng mahina na sinuri na nila ang lahat ng talaan ng mga empleyado sa pabrika sa loob ng 2 taon.
Ngunit, walang sinumang nagngangalang Paolo na tumutugma sa mukha sa litrato. Tumingin si Vargas sa kanya ng matalim. Hiniling niya na suriin muli, sa pagkakataong ito ay tingnan ang mga datos ng mga contractual workers at mga partner companies. Ilang oras pa, pareho pa rin ang resulta. Mayroong pangalang Paolo na nakatala, ngunit iba ang mukha. Ang pangalan ay parang isang anino, nasa papel, ngunit wala sa totoong mundo. Matagal na tumayo si Vargas sa harap ng whiteboard. Mabigat ang kanyang boses nang sabihin na baka peke ang pangalang iyon. Napagtanto niya na ang lalaking hinahanap ay hindi isang ordinaryong manggagawa. Dumating siya na may tiyak na layunin, gamit ang isang maingat na binuong pagkakakilanlan. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang team sa iba't ibang direksyon. Sinuri nila ang mga datos sa civil registry, mga archive ng work permit, at maging ang mga talaan ng paggawa ng sa paligid ng Santa Rosa. Lahat ay walang resulta. Walang Paolo na may mukhang tulad ng nasa litrato. Hapon na, isang miyembro ng team ang dumating na may dalang maliit na impormasyon na nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Sinabi niya na may isang manggagawa sa lumang pabrika na naaalala pa ang lalaking iyon. Ang pangalan niya ay Mang Cardo, nasa logistics. Naalala niya ito dahil ilang beses siyang naghatid ng mga materyales sa bodega kung saan nagtatrabaho ang lalaki. Agad na pinuntahan ni Vargas si Mang Cardo sa barracks ng mga manggagawa. Magiliw ang mukha ng lalaki, sunog sa araw ang kanyang balat. Nang ipakita ni Vargas ang litrato, mabilis na tumango si Mang Cardo. Sinabi niya na kilala niya ang taong iyon, ngunit dati ay iba ang ipinakilalang pangalan. Hindi raw Paolo kundi Rico. Galing daw sa Central Luzon, mag-isang ngibang bayan. Tahimik daw, pero kapag nagsalita ay napakagaling kumuha ng loob. Minsan daw itong nagkwento na gusto niyang magtayo ng maliit na negosyo kapag maisapat ng ipon. Pero sa pagkakaalala niya, hindi ito nagtagal sa pabrika. Ilang buwan lang tapos nawala na. Mabilis na nagtala si Vargas. Dalawang pangalan para sa iisang mukha. Paolo sa harap ni Ligaya, Rico sa harap ng mga kasamahan sa trabaho. Lahat ay tumuturo sa iisang bagay, pekeng pagkakakilanlan. Nang gabing iyon, muling naupo si Vargas sa kanyang madilim na opisina. Dala ng hangin ang tunog ng mga kulisap mula sa likod bahay. Tinitigan niya ang litrato ni Ligaya at ang litrato ng lalaking tinawag na Paolo. Sa kanyang isipan, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso ng kwento na parang mga basag na salamin na dahan-dahang binubuo muli. Isang dayuhang lalaki na dumating na may peking pangalan, pumasok sa isang kapaligiran ng trabaho, umakit sa isang simpleng dalaga, at nawala kasabay ng pagkawala ng buhay ng dalaga. Alam ni Vargas na ang isang taong tulad nito ay tiyak na nag-iwan ng baka sa isang lugar. Walang kasinungalingan ang maaaring maging perpekto magpakailanman. Inutusan niya si Jimenez na hanapin ang mga datos mula sa lahat ng kumpanya kung saan lumipat ang mga contractual workers pagkatapos ng 2020. Ilang araw pa, isang ulat mula sa Department of Labor and Employment ang nagpakita ng isang bagay na kapansin-pansin. May isang manggagawa na nagngangalang Rico na may petsa ng kapanganakan at pisikal na katangian na halos kapareho na lumipat sa isang pabrika sa Bekasi. Ngunit nang suriin ang AC picture sa dokumento, hindi tumugma ang mukha. Gayunpaman, naalala ng isang staff doon na ginamit ng lalaki ang isang partikular na numero ng telepono nang mag-apply ito. Agad na tinunton ang numero. Pagkatapos ng ilang oras, natuklasan ng Police Technology Team na ang numero ay konektado sa isang social media account sa pangalang David Cruz. Binasa ni Vargas ang datos na nakakunot ang noo. Lumitaw ang pangatlong pangalan. Tatlong magkakaibang pangalan. Isang mukha. Paolo, Rico at ngayon ay David. Tinitigan niya ito ng matalim. Naramdaman ang pagod sa buong katawan, ngunit mas lalong naging kumbinsido ang kanyang puso. Habang dumarami ang peking pangalan, mas lalong lumilinaw kung sino ang taong nagsisikap na itago ang katotohanan. Sinabi niya ng mahina sa kanyang sarili na ang taong ito ay hindi lamang nagsisinungaling para mabuhay, kundi para burahin ang bakas ng isang malaking kasalanan. Sa katahimikan, muling umulan sa labas ng bintana. Ang mga butil ng tubig ay sumasalamin sa ilaw ng lampara na parang libu-libong mga mata na nakatingin mula sa kadiliman. Alam ni Vargas.
Ang susunod na hakbang ay alamin kung sino talaga ang nasa likod ng mukhang iyon, saan siya nanggaling, at bakit niya piniling magtago sa likod ng maraming pangalan. Nang gabing iyon, isinulat niya sa kanyang kwaderno sa malalaking letra, isang mukha, 3 pangalan, isang malaking kasinungalingan. Nang umagang iyon, malamig ang hangin sa Santa Rosa. Ang manipis na hamog ay nakabitin pa rin sa pagitan ng mga gusali ng pabrika sa di kalayuan. Sa silid ng imbestigasyon, mag-isang nakaupo si Vargas sa harap ng malaking whiteboard na puno ng mga sulat. Sa gitna nito ay nakapaskil pa rin ang litrato ng lalaking tinawag na Paolo, Rico, at David. 3 magkakaibang pangalan, ngunit iisang anino. Pumasok si Corporal Jimenez na may dalang bagong resulta ng paghahanap. Sa kanyang kamay, may isang makapal na folder na may opisyal na selyo mula sa National Police Data Center. Umupo siya sa tapat ni Vargas, binubuksan ang bawat pahina habang maingat na nagpapaliwanag. Sinuri na po namin ng mas malalim ang data na konektado sa pangalang David Cruz. Ang kanyang identification number ay peke. Pero mula sa mga bakas ng social media registration, nakahanap kami ng isa pang litrato. Ang mukha niya ay eksaktong kapareho ng lalaki sa litratong ibinigay ni Aling Tess. Pero ang nakakagulat ay ang email address na ginamit para gawin ang account. Ang email na iyon ay konektado sa tunay na pangalan ng isang tao na nagngangalang Marco Sandoval, isang residente ng Tegal, Tarlac. Tumingin si Vargas ng matalim sa litrato sa screen ng computer. Dahan-dahan niyang inulit ang pangalan, Marco Sandoval. Matapos ang cross-checking, kinumpirma ng Civil Registry na mayroon niyang isang taong may ganoong pangalan sa Tegal, 32 taong gulang, isang construction worker. Kasal siya sa isang babaeng nagngangalang Elena at may 2 maliliit na anak. Sa mga talaan ng pulisya, si Marco ay nagtrabaho sa ilang mga construction project bago lumipat sa Laguna noong 2019. Huminga ng malalim si Vargas. Ang kanyang puso ay nahulaan na ang direksyon ng kwentong ito. Ngunit, ang marinig ito ng malinaw ay nagpasikip sa kanyang dibdib. Alam niya na bawat hakbang na papalapit sa katotohanan ay papalapit din sa sakit. Tanghali na, si Vargas at ang 2 miyembro ng team ay naglakbay patungong Tarlac. Ang mahabang kalsada patimog ay puno ng malalaking truck at mga hanay ng palayan na nagsisimula ng manilaw. Pagkatapos ng halos 4 na oras na biyahe, nakarating sila sa isang maliit na baryo kung saan nakatira ang pamilya ni Marco. Ang bahay na kanilang hinahanap ay nasa gilid ng kalsada, simple ngunit malinis. Sa harap ng bakuran, 2 maliliit na bata ang naglalaro ng bisikleta. Mula sa loob ng bahay, lumabas ang isang dalaga na nakasuot ng duster na may bulaklak. Ang kanyang mukha ay maamo, ngunit may mga linya ng pagod sa kanyang mga mata. Magalang siyang bumati at nagtanong kung sino ang kanilang hinahanap. Mahinahon na nagpakilala si Vargas. Sinabi niya na gusto nilang magtanong tungkol kay Marco Sandoval. Dahan-dahang sumagot ang babae na siya ang asawa nito, si Elena. Ipinaliwanag niya na ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa ibang lungsod, sa isang construction project daw sa Southern Tagalog. Bihira itong umuwi, marahil 2 o 3 beses lang sa isang taon. Tila nalito si Elena nang ipakita ni Vargas ang litratong dala nila. Matagal niya itong tinitigan at dahan-dahang tumango. Opo, si Marco po iyan, asawa ko. Pero bakit po ninyo siya tinatanong? Hindi direktang sumagot si Vargas. Sinabi lang niya na iniimbestigahan nila ang isang kaso na may kinalaman sa isang taong may parehong pisikal na katangian. Humingi siya ng pahintulot na suriin ang kwarto at ilang personal na gamit ng kanyang asawa. Sumunod si Elena nang may pag-aalinlangan. Dinala niya sila sa isang kwarto sa likod ng bahay. Sa isang sulok, may isang lumang maleta na maayos pa ring nakatago. Nang buksan ang maleta, sa loob ay may ilang mga damit pantrabaho, isang kupas na jacket, at isang tumpok ng mga dokumento. Sa pagitan ng mga dokumento, may natagpuan si Vargas na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang company Z na may pangalang Kiriko at ang parehong mukha. Tiningnan ni Elena ang bagay na iyon nang may pagtataka. Inamin niya na wala siyang alam tungkol sa pangalang iyon. Ang alam niya lang ay madalas lumipat ng trabaho si Marco, minsan ay gumagamit ng pangalan ng proyekto para madaling matanggap. Hindi siya kailanman naghinala. Maingat na isinara ni Vargas ang maleta.
Tumingin siya kay Elena at sinabi ng may pakikiramay na tatawagan na lang nila siya kung kailangan pa ng karagdagang impormasyon. Ayaw niyang durugin ang puso ng babae ng napakabilis na katotohanan. Pag-alis sa bahay, huminto si Vargas sandali sa harap ng kawayan na bakod. Ang dalawang maliliit na bata ay naglalaro pa rin ng may masayang tawa. Walang kamalay-malay na ang kanilang ama ay iniimbestigahan sa isang kahindik-hindik na kaso. Sa mga mukha ng mga bata, nakita ni Vargas ang isang hinaharap na masisira kapag nabunyag na ang buong katotohanan. Sa loob ng sasakyan, tahimik ang lahat. Tumingin si Jimenez sa labas ng pintana, pinagmamasdan ang mga berdeng palaya na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sinabi niya ng may mabigat na boses na kung si Marco nga ang salarin, kung gayon ang dahilan ng pagpatay kay Ligaya ay maaaring hindi lamang dahil sa pera, kundi para itago ang isang malaking lihim na maaaring sumira sa pamilyang iniwan niya sa probinsya. Dahan-dahang tumango si Vargas. Sa kanyang kalooban, alam niyang tama ang mga salitang iyon. Ang lalaking iyon ay nabuhay sa isang mahabang kasinungalingan, nagpapalit ng pangalan, lumilipat ng lugar, at nag-iiwan ng bakas ng sakit saan man siya magpunta. Nang magsimulang dumilim ang langit, bumalik na ang kanilang sasakyan patungong Santa Rosa. Sa buong biyahe, ang isipan ni Vargas ay puno ng mga mukha ni Ligaya at Marco. Dalawang kaluluwang pinagbuklod ng isang pekeng pag-ibig at nagtapos sa trahedya. Sa kanyang puso, ipinangako niya na pagkatapos ng gabing ito, hindi nahahayaang mabuhay pa ang kasinungalingang iyon. Dahan-dahang bumagsak ang gabi sa Santa Rosa. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa at ang mga ilaw sa bakuran ng istasyon ng pulisya ay sumasalamin ng gininto ang dilaw na liwanag sa ibabaw ng mga sanaw ng ulan. Sa silid ng imbestigasyon, nakaupo si Vargas na nakatingin sa litrato ni Marco Sandoval na ngayon ay nakapaskil sa gitna ng malaking whiteboard, pumapalit sa mga nakasulat na pekeng pangalan. Lahat ay malinaw na. Si Paolo, Rico at David ay mga anino lamang. Sa likod ng lahat ng iyon, nakatayo ang isang tunay na pangalan, Marco Sandoval. Isang lalaking may pamilya, 2 anak, tahimik na namumuhay sa probinsya, ngunit palihim na nagtatago ng isang malaking kasalanan na nakatanim sa ilalim ng sahig ng kwarto bilang 1-0. Pumasok si Corporal Jimenez na may dalang isang tasa ng mainit na kape. Pagod ang kanyang mukha, namumugto ang kanyang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog. Umupo siya sa tabi ni Vargas at binuksan ang folder na naglalaman ng pinakabagong resulta ng paghahanap. Sinabi niya ng paos na nakipag-ugnayan sila sa ilang mga construction projects sa Southern Tagalog. At mula sa isang foreman sa Batangas, may balita na isang taong may katulad na katangian ni Marco ang nagtrabaho bilang construction worker noong nakaraang taon at biglang nawala ng hindi nagpapaalam. Makinig na nakinig si Vargas. Hiniling niya ang lahat ng data ng lokasyon ng proyekto, kasama na ang numero ng telepono ng foreman at mga kasamahan sa trabaho na nakakakilala sa kanya. Alam niya na si Marco ay isang maingat na tao, laging lumilipat bago maging masyadong malinaw ang kanyang mga bakas. Ngunit, habang mas madalas lumipat, mas marami ring lugar na maaaring mag-iwan ng palatandaan. Ilang araw pa, lumipat ang imbestigasyon sa Batangas. Sa isang abalang industrial park, nakipagkita si Vargas at ang team sa isang foreman na nagngangalang Darto, isang lalaking maitim ang balat at may malaking boses. Nang ipakita ang litrato ni Marco, agad siyang tumango. Nagkwento siya na ang taong iyon ay nagtrabaho sa kanyang proyekto sa loob ng halos 3 buwan. Ang pangalan daw niya ay hindi Marco kundi Sonny. Naalala pa ni Darto dahil magaling daw itong makisama, madalas magbiro sa mga kaibigan, ngunit bihira magkwento tungkol sa kanyang pinagmulan. Minsan daw itong sinabi na nangibang bayan siya dahil gusto niyang kalimutan ang nakaraan. Noon, walang naghinala. Hanggang isang gabi, bigla na lang nawala ang lalaki, iniwan ang kanyang mga damit at gamit sa trabaho sa barracks. Maingat na isinulat ni Vargas ang lahat ng detalye. Humingi siya ng pahintulot na suriin ang mga natirang gamit. Sa pagitan ng mga tumpok ng maruruming damit at maalikabok na hard hat, natagpuan niya ang isang maliit na bagay na agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang lumang cellphone na may basag na screen. Sinabi ni Darto na natagpuan ang bagay na iyon sa isang sulok ng barracks pagkatapos umalis ng lalaking nagngangalang Sonny. Walang nag-claim nito. Kinuha ni Vargas ang cellphone gamit ang guwantes, inilagay sa isang evidence bag.
Sa kanyang mga mata, ang bagay na iyon ay maaaring maging susi. Kung totoo ngang pag-aari iyon ni Marco, mula doon ay magsisimulang gumuho ang lahat ng kasinungalingan. Pagbalik sa opisina, buong gabing nagtrabaho ang technology team. Nagawa nilang buksan muli ang halos sirang cellphone. Sa loob nito, wala gaanong data, ngunit isang messaging API ang natitira pa. Doon, may isang username na hindi pa nabubura. Ang pangalan ay kapareho ng natagpuan sa mga naunang talaan, ang social media account na may pangalang David Cruz. Matagal na tinitigan ni Vargas ang screen ng cellphone. Alam niyang hindi ito nagkataon lang. Ginamit pa rin ng lalaki ang kanyang lumang account para magbasa ng balita o tumingin sa paligid. Hindi niya kayang tuluyang iwan ang peking pagkakakilanlan na minsan niyang nilikha. Parang isang taong patuloy na tumitingin sa isang basag na salamin, takot makita ang sariling anino, ngunit hindi makalingon. Agad na tinunto ng team ang aktibidad ng account. Mula sa network data, natuklasan nila na sa mga nakaraang linggo, ang account ay aktibo sa hilagang bahagi ng Southern Tagalog, partikular sa isang lugar sa Rizal, isang maliit na bayan na may maraming bagong pabrika. Sa tuwing bubuksan ng account ang isang news page, ang signal nito ay nare-record sa parehong cell tower. Tiningnan ni Vargas ang mapa sa screen. Itinuro ng kanyang kamay ang isang kumikislap na pulang tuldok. Dito siya nagtatago, sabi niya ng mahina. Hindi na siya isang construction worker, baka nagpalit na ng trabaho, baka gumawa na rin ng isa pang peking pangalan. Pero sa pagkakataong ito, alam na natin kung saan hahanapin. Tumingin si Jimenez sa kanyang hepe ng may determinasyon. Alam niyang ang mahabang paghahanap na ito ay malapit na sa katapusan. Muling umulan sa labas, tumutok-tok sa bintana na parang isang ritmong nagdadala sa kanila sa susunod na kabanata. Tumayo si Vargas, tinitingnan ang whiteboard ng investigasyon na halos puno na. Naalala niya ang mukha ni Ligaya na nakangiti sa isang maliit na litrato sa kanang sulok. Sa kanyang kalooban, bumulong siya, "Ligaya, malapit ka nang makakuha ng hustisya." Nang gabing iyon, tinipon niya ang buong team para sa isang emergency meeting. Ang tunog ng ulan sa bubong ay humalo sa tunog ng mga yabag at pagkaluskos ng papel. Ang plano ng pagtugis ay sinimulang buin. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ito paghahanap ng isang takas, kundi pagbabalik ng katotohanang 2 taon nang nakalibing. Ang kalangitan sa ibabaw ng maliit na bayan sa Rizal ay madilim. Manipis na hamog na nakabitin na parang isang puting kurtina. Ang orasan sa dashboard ng sasakyan ay nagpapakita ng hating gabi. Sa loob ng isang itim na sasakyan na walang marka, nakaupo si Vargas sa harap. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa basang kalsada na kumikinang dahil sa ilaw ng poste. Sa likod, si Jimenez at ang 2 pang miyembro ay sinusuri ang kanilang mga kagamitan, tinitiyak na lahat ay handa. Ang Rizal ay hindi isang malaking lungsod. Isa lamang itong bagong industrial park na lumago sa pagitan ng mga tubuhan at tuyong lasyan. Sa umaga, ang ingay ng mga makina mula sa mga pabrika ang nangingibabaw sa hangin. Ngunit pagsapit ng gabi, lahat ay nagiging tahimik. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at paminsan-minsang tahol ng aso mula sa malayo. Huminto ang team malapit sa isang maliit na kapihan na bukas pa. Bumaba si Jimenez, nagkunwaring bibili ng kape habang inoobserbahan ang paligid. Sa tapat ng kalsada, may isang hanay ng mga simpleng paupahang bahay na may kalawangin na bubong na yero. Sa pagitan ng mga bahay, ang ilaw mula sa isang bintana ay nakasidipa. Iyon ang bahay na pinaghihinalaang tinitirhan ni Marco Sandoval, o kilala na ngayon sa lugar na iyon bilang Kidante, isang arawang manggagawa sa isang pabrika ng bakal. Hinang nagsalita si Vargas, ang kanyang boses ay halos malunod sa tunog ng ulan na nagsisimula pa lamang bumuhos. Sinabi niya na hindi sila gagawa ng pag-aresto sa gabing iyon. Magmamasid muna sila. Titiyakin na ang taong nasa loob ng bahay ay si Marco nga. Ayaw niyang magkamali. Naghati-hati ng gawain ang team. 2 tao ang nagpanggap bilang isang batang mag-asawa na naglalakad sa maputik na kalsada, nagkunwaring naghahanap ng address. Isa pa ang nakihalo sa kapihan, naghihintay ng senyales. Si Jimenez at si Vargas ay nanatili sa sasakyan, nagmamanman mula sa malayo gamit ang isang maliit na kamera na nakakabit sa likod ng salamin. Mabagal ang takbo ng oras, lalong lumakas ang ulan, lumilikha ng tunog ng patak sa bubong na yero.
Sa liwanag ng madilim na ilaw, isang anino ng isang lalaki ang lumitaw sa bintana ng bahay na kanilang inoobserbahan. Binuksan niya sandali ang kurtina at isinara muli. Pinigilan ni Vargas ang kanyang hininga. Kahit isang saglit lang, alam niyang ang mukhang iyon ang mukhang 2 taon na niyang hinahanap. Ang parehong mukha ni Marco Sandoval sa file ng investigasyon, mas matanda at pagod na lang ngayon. Mahina niyang sinabi na kumpirmado na ang target. Bukas ng umaga, sa pagsikat ng araw, kikilos sila. Nang gabing iyon, natulog sila sa sasakyan, nagpapalitan sa pagbabantay. Dahil sa halumigmig, nagkaroon ng hamog sa dingding ng sasakyan. Tumingin si Jimenez sa labas ng bintana. Lumilipad ang kanyang isipan. Naalala niya ang mukha ni Ligaya Dimas Ipag noong buhay pa. Isang simpleng dalaga na nag-ipon ng paunti-unti para sa kanyang mga magulang sa probinsya. Ngayon, wala na siya, tanging isang pakiramdam ng kawalan sa likod ng matigas na lupang tumatakip sa kanyang katawan. Bandang 3:00 ng madaling araw, narinig ang tunog ng makina ng motorsiklo mula sa malayo. Lumabas si Marco sa kanyang bahay na may suot na kapote at sombrero. May dala siyang maliit na bag sa balikat. Mabilis na nagbigay ng senyales si Vargas. Lahat ng miyembro ay naging alerto. Ngunit hindi niya iniutos na habulin. Nagmasid lang siya. Pinandar ni Marco ang motorsiklo at nagtungo sa direksyon ng pabrika ng bakal sa dulo ng kalsada. Mula sa data na kanilang nakuha, doon nga siya nagtatrabaho. Isinulat ni Vargas ang oras, direksyon at kanyang mga gawi. Alam niya na para mahuli ang isang taong tulad ni Marco, hindi karahasan ang kailangan kundi pasensya. Bago mag-umaga, bumalik sila sa isang maliit na inn sa labas ng lugar. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw, ngunit ang mga kulay rosas na ulap ay nakabitin na sa silangan. Tumingin si Vargas sa labas ng bintana ng kwarto, pinagmamasdan ang hamog na dahan-dahang nawawala. Naramdaman niya ang isang bagay na mabigat sa kanyang dibdib. Isang halo ng pagod at katatagan. Alam niyang ang mahabang paglalakbay na ito ay malapit ng matapos. Ngunit alam din niya na ang dulo na iyon ay hindi magiging maganda. Dahil sa tuwing ipinapatupad ang hustisya, laging may mga luhang pumapatak sa kabilang panig. Bago matulog sandali, nagsulat si Vargas ng isang maikling pangungusap sa kanyang kwaderno. Isinulat niya na walang krimen ang tuluyang nawawala. Nagtatago lamang ito sa isang madilim na sulok, naghihintay na matagpuan ng liwanag. Sa labas, nagsimula ng sumikat ang araw. Ang liwanag ng umaga ay sumasalamin sa mga sanaw ng tubig at tumatago sa kortina ng bintana. Nagsimula na ang isang bagong araw, at kasama ng sinag na iyon, nagsimula ng kumilos ang mga hakbang ng hustisya, patungo sa maliit na bahay sa dulo ng isang maputik na kalsada. Nang umagang iyon, mabigat at malamig ang hangin sa Rizal. Ang hamog ay nakabitin pa rin sa pagitan ng mga kulay abong gusali ng pabrika. Mula sa malayo, narinig ang isang mahabang pito, senyales ng pagsisimula ng trabaho. Ang mga manggagawa ay pumila papasok sa pabrika ng bakal, dala ang kanilang mga lunchbox at di gaanong gising na diwa. Sa gitna ng daan-daang tao, mabilis na naglakad si Marco Sandoval. Ang kanyang damit pantrabaho ay marumi at ang kanyang mukha ay pagod. Walang sinumang naghinala na ang lalaking iyon ay may dalang bigat ng kasalanan na hindi na maitatago. Mula sa kabilang panig ng kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang gumalaw patungo sa gate ng pabrika. Sa loob, tinitingnan ni Vargas ang isang maliit na screen na nagpapakita ng imahe mula sa isang remote camera. Tahimik niyang inoobserbahan ang bawat kilos. Pagkatapos ng 2 taong paghahanap, sa wakas ay dumating na ang sandaling kanyang hinihintay. Nagbigay siya ng maikling senyales. Si Jimenez at ang 2 pang miyembro ay agad na kumalat. Isa ang nagkunwaring sinusuri ang likod na pinto. Isa pa ang naghihintay malapit sa security post. Lahat ay kumilos na walang ingay. Tanging ang pinipigilang hininga at mga tingin ang nagkakaintindihan. Nang makalagpas si Marco sa gate, 2 pulis na nakasibilyan ang magalang na lumapit sa kanya. Isa sa kanila ang bumanggit ng kanyang pangalan sa isang walang emosyong tono. Lumingon ang lalaki, mukhang nagulat. Sa isang segundo, nanlaki ang kanyang mga mata at nanigas ang kanyang katawan. Sinubukan niyang lumingon. Ngunit, mula sa kabilang direksyon, hinawakan na ni Jimenez ang kanyang balikat. Lumabas si Vargas sa sasakyan at lumapit.
Matalas ang kanyang tingin, ngunit walang galit dito. Mahina siyang nagsalita na si Marco Sandoval ay iniimbitahan sa istasyon para sa ilang mga katanungan tungkol sa isang matagal ng kaso. Walang sigawan, walang karahasan, tanging isang nakakabinging katahimikan na para bang tumigil ang hangin sa paligid. Sinubukan pa ni Marco na itanggi. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Dante, na wala siyang alam. Ngunit nang ipakita ni Vargas ang isang lumang litrato na nagpapakita ng kanyang sariling mukha na nakangiti sa harap ng boarding house, nagsimulang manghina ang kanyang katawan, namutla ang kanyang mukha, nanginginig ang mga kamay. Alam niyang tapos na ang laro. Tumingin ang ibang mga manggagawa mula sa malayo, hindi naintindihan kung ano ang nangyayari. Sa gitna ng usok ng pabrika na sumasayaw sa hangin ng umaga, dinala si Marco sa sasakyan na nakayuko. Walang posas, walang gulo. Umupo siya sa likod, tahimik na parang isang estatwang bato. Sa buong biyahe patungong Santa Rosa, tahimik ang loob ng sasakyan. Tanging ang tunog ng makina at ang kiskisa ng gulong sa basang aspalto. Itinala ni Jimenez ang oras ng pag-aresto. Habang pinagmamasdan ni Vargas si Marco mula sa salamin. Naramdaman niya ang pinaghalong takot at pagsisisi sa mukha nito. Pagdating sa istasyon, dinala si Marco sa interrogation room. Umupo siya sa isang malamig na silyang metal, nakayuko at walang imik. Ang mga unang minuto ay puno lamang ng tunog ng panulat na nagsusulat ng ulat at ang ingay ng isang lumang electric fan sa kisam. Umupo si Vargas sa tapat, matagal siyang tinitigan. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang file, ipinakita ang mga lumang litrato, kasama na ang litrato ng mga buto na natagpuan sa ilalim ng sahig. Sinabi niya sa isang kalmadong tono na sapat na ang lahat ng ebidensya, na ang kasinungalingan ay hindi natatagal pa. Hindi sumagot si Marco, tanging mga luha ang dahan-dahang tumulo sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang kanyang sariling mga kamay ng nanginginig. Isang mahinang boses ang lumabas sa kanyang mga labi, halos hindi marinig. Sinabi niya na hindi niya intensyong pumatay, na lahat ay nangyari dahil sa takot at kahangalan. Hindi pinuto ni Vargas ang kanyang mga salita. Nakinig lamang siya. Sa kanyang mga mata, hindi na niya nakikita ang isang takas, kundi isang taong sa wakas ay natalo ng kanyang sariling kasalanan. Nang magsimulang magkwento si Marco, naging mabigat ang hangin sa silid. Inamin niya na ng gabing iyon, nang puntahan siya ni Ligaya sa kwarto at humingi ng kalinawan, nagpanik siya. Sinabi ni Ligaya na uwi na siya sa probinsya at sasabihin sa kanyang pamilya ang tungkol sa pagbubuntis. Natakot siyang masira ang lahat. Nagmakaawa siyang manahimik si Ligaya. Pero umiyak at nagalit ang dalaga. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin na pagkatapos noon ay nawalan na siya ng kontrol. Ilang segundo lang ang kinailangan para maging isang impyerno ang kanyang buhay magpakailanman. Nang matapos siyang magsalita, dahan-dahang isinara ni Vargas ang folder. Wala siyang sinabi, tinitigan lamang ang lalaki sa harap niya nang may malalim na tingin. Sa labas ng bintana, dahan-dahang sumikat ang araw, tumatago sa kulay abong kortina sa silangang kalangitan. Ang sinag na iyon ay tumama mismo sa mukha ni Marco, ipinapakita ang mga linya ng edad, pagod at pagsisisi. Marahil sa unang pagkakataon pagkatapos ng 2 taon, naramdaman niya kung ano ang kahulugan ng liwanag na nagbubunyag sa kadiliman. Tumayo si Vargas, tumingin sa labas ng bintana at sinabi ng mahina sa kanyang team na sa araw na ito, nagsimula ng magsalita ang hustisya. Ang kalangitan sa Santa Rosa ay kulay abo. Ang mga ulap ay mabigat na nakabitin sa ibabaw ng bakura ng istasyon ng pulisya. Sa silid ng interogasyon, ang katahimikan ay tila nagpipigil ng hininga. Nakaupo si Vargas kaharap si Marco Sandoval. Sa pagitan nila ay isang kahoy na mesa lamang, isang baso ng tubig, at isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Nakatingin si Marco sa pader, maputla ang kanyang mukha, malalim ang kanyang mga mata na parang isang taong hindi natutulog ng ilang araw. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsimula siyang magsalita ng dahan-dahan. Tila bawat salitang lumalabas ay isang mabigat na pasanin na matagal nang pumipigil sa kanyang dibdib. Sinabi niya na ang gabing iyon ay malinaw pa sa kanyang alaala, mas malinaw pa kaysa sa anumang bagay sa kanyang buhay. Mahinang umuulan sa labas ng kwarto. Madilim ang ilaw at may tunog ng tubig na tumutulo mula sa butas na bubong.
Nakaupo si Ligaya sa gilid ng kama na may pulang mga mata dahil sa pag-iyak. Hawak niya ang isang cellphone. Ang screen ay nagpapakita ng isang litrato na sumira sa lahat ng kanyang mga lihim. Alam na niya ang lahat. Tungkol sa kanyang asawa at mga anak sa probinsya, tungkol sa lahat ng kasinungalingan na kanyang sinabi. Tinitigan siya ni Ligaya nang may tingin na hindi kayang tiisin ni Marco. Galit siya, pero sa likod ng galit na iyon ay may pag-ibig pa rin. Sinabi niya na gusto lamang niya ng kalinawan, gusto niyang aminin ni Marco sa harap ng kanyang pamilya na siya ang ama ng dinadala niyang anak. Umiling si Marco habang ikinukwento ang bahaging iyon. Sinabi niya na nabulag siya ng takot. Takot na mawala ang kanyang magandang imahe sa mata ng mga tao, takot na mawala ng trabaho, takot na masira ang kanyang pamilya. Ang takot na iyon ay naging desperasyon at ang desperasyon ay nagbunga ng krimen. Naglakad-lakad siya sa kwarto habang patuloy na umiiyak si Ligaya. Sumigaw siya, hinihiling na tumahimik na ang dalaga. Pero hindi tumigil si Ligaya. Sinabi niya na uwi na siya sa probinsya kinabukasan na kailangang matapos na ang lahat ng kasinungalingan. Yumuko si Marco. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay. Sinabi niya na sa sandaling iyon may nabasag sa loob niya. Mabilis siyang lumapit, hinawakan ang balikat ni Ligaya, at sa galit na nagpabulag sa kanya, tinakpan niya ang bibig ng dalaga gamit ang kanyang dalawang kamay. Nagpumiglas si Ligaya, ngunit napakalakas ng isang lalaki. Ilang segundo lang at ang kanyang katawan ay bumagsak. Pagkatapos noon, sinabi ni Marco na matagal siyang nakaupo sa sahig. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw. Narinig lamang niya ang tunog ng ulan at ang pintig ng kanyang puso na tumatakbo na parang tambo ng digmaan. Alam niya ang kanyang ginawa, ngunit tumanggi ang kanyang isip na maniwala. Nang malapit ng mag-umaga, nagsimula siyang maghukay ng lupa sa ilalim ng kama. Gumamit siya ng isang maliit na pala na karaniwang ginagamit sa pagtatanim, matigas at mamasa-masa ang lupa, ngunit patuloy siyang naghukay. 1 oras, 2 oras, hanggang sa sapat na ang lalim ng butas. Maingat niyang inilagay ang katawan ni Ligaya, tinakpan ng lupa, at binuhusan ng sementong binili niya sa isang maliit na tindahan sa dulo ng kalsada. Sinabi niya na iyon ang pinakamahabang gabi sa kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, umupo siya sa gilid ng kama na ngayon ay nagtatago sa ilalim ng pinakamasamang krimen na kanyang ginawa. Sa labas, nagsimulang tumilaok ang mga manok at ang sinag ng araw ay tumago sa bintana, nagbibigay liwanag sa kanyang mukha na puno ng pawis at alikabok. Ilang araw pa, nanatili siya doon, nagkunwaring nagtatrabaho tulad ng dati. Pero gabi-gabi may naririnig siyang mga tunog na hindi maipaliwanag. Tunog ng maliliit na yabag sa sahig, tunog ng malumanay na bulong na tumatawag sa kanyang pangalan. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga, pero nananatili ang tunog sa loob ng kanyang ulo. Nagsimula siyang hindi makatulog, nawala ng direksyon. 1 linggo pa, ibinenta niya ang lahat ng kanyang gamit at umalis. Nagpalit siya ng pangalan, lumipat ng trabaho, at nagpanggap na ibang tao. Pero sa tuwing titingin siya sa sahig, naaalala niya ang lupang hinukay niya noong gabing iyon. Palagi niyang nararamdaman na saan man siya tumayo, sa ilalim ng kanyang mga paa ay laging may isang taong natutulog ng walang kapayapaan. Nang matapos siyang magkwento, natahimik ang silid. Matagal siyang tinitigan ni Vargas. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang mabigat na habag. Alam niya na sa likod ng mukhang sumuko na, may isang kaluluwang matagal ng wasak bago pa man hatulan. Dahan-dahang isinara ni Vargas ang file at sinabi na ang batas ay gagana at darating ang hustisya. Ngunit ang mas mahalaga ay ang pagsisisi. Inutusan niya si Marco na isulat ang kanyang sariling pag-amin. Tumango si Marco. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang panulat. Ngunit sa huli, nabuo ang mga salita, mabagal at nanginginig parang isang taong nagsusulat gamit ang luha. Sa labas ng bintana, muling umulan. Ang tunog nito ay malumanay na parang isang hindi nasabing dasal. Tumayo si Vargas at tumingin sa kulay abong langit. Alam niyang ang langit na iyon ay saksi sa 2 bagay, isang krimen na inamin at isang katotohanang nagsisimulang gumaling. Ang langit sa hapon sa Santa Rosa ay kulay kahel na ginto. Ang hangin sa paligid ng istasyon ng pulisya ay nagsimulang huminahon pagkatapos ng ilang buwan ng tensyon.
Ang kasong 2 taon nang nakalibing sa ilalim ng sahig ay kumpleto na. Ang mga dokumento ay naipadala na sa piskalya at ang unang araw ng paglilitis ay naitakda na. Ngunit para kay Vargas, hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Alam niyang sa isang malayong lugar sa Hilaga, may isang matandang ina na hindi pa alam ang buong katotohanan. Isang babaeng gabi-gabing nagdarasal na umuwi na ang kanyang anak, hindi alam na ang kanyang anak ay matagal nang natutulog sa malamig na lupa. Sa araw na iyon, si Vargas at si Jimenez ay naglakbay patungo sa probinsya kung saan nakatira ang pamilya ni Ligaya. Halos 8 oras ang biyahe. Dumaan sa mga mabatong kalsada at berdeng burol, huminto ang sasakyan sa harap ng isang simpleng bahay na kahoy sa gilid ng baryo. Mula sa malayo, nakita ang isang matandang babae na nakaupo sa beranda, dahan-dahang iniugoy ang isang silyang kawayan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay walang laman na para bang nakatingin sa isang nakaraan na ayaw niyang kalimutan. Bumaba si Vargas sa sasakyan at dahan-dahang lumapit. Tiningnan siya ng ina nang may pag-aalinlangan at tumayo habang hawak ang isang alapay sa kanyang dibdib. Nagpakilala si Vargas at sinabi na may dala siyang balita tungkol sa kaso ng kanyang anak. Pinaupo sila ng matanda sa isang banig. Ang hangin sa loob ng bahay ay amoy basang lupa at lumang kahoy. Sa isang sulok, nakasabit ang litrato ni Ligaya. Bata pa, nakangiti pa. Nang makita ito ni Vargas, sumikip ang kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Mahinahon siyang nagkwento, dahan-dahan, nang hindi binabanggit ang lahat ng detalye na maaaring makasakit. Sinabi niya na ang salarin ay nahuli na ang hustisya ay gumagana, at na si Ligaya ay hindi na nag-iisa. Nakikinig ang ina ng walang imik, nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang dulo ng kanyang palda. Nang matapos magsalita si Vargas, yumuko siya. Walang tunog maliban sa hangin na pumapasok sa mga siwang ng dingding na kawayan. Pagkatapos, dahan-dahang umiyak ang matanda. Ang kanyang iyak ay hindi isang sigaw, kundi isang bulong ng dasal na nabasag sa hangin ng hapon. Sinabi niya ng mahina na hindi niya gustong magalit sa sinuman, gusto lamang niyang maging payapa ang kanyang anak. Naniniwala siya na ang Diyos ay hindi natutulog, na bawat luha ay papalitan ng hustisya. Maaga man o huli. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit para kay Vargas, mas malakas pa ito sa lahat ng batas na kanyang narinig. Bago umalis, iniabot ni Vargas ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga personal na gamit ni Ligaya na natagpuan. Sa loob nito ay may isang maliit na pulseras na yantok, isang kupas na litrato, at isang kwintas na butil na luma na. Niyakap ng ina ang kahon sa kanyang dibdib, na para bang niyakap muli ang kanyang sariling anak. Tahimik na lumabas ng bahay si Vargas at Jimenez. Sa labas, nagsimula nang lumubog ang araw sa likod ng mga burol. Ang langit ay naging kulay lila at abo. Tumingin si Vargas sa silangan kung saan naghihintay ang malaking lungsod kasama ang lahat ng ingay nito. Doon, sa malapit na hinaharap, gaganapin ang paglilitis. Lumipas ang mga araw. Ang balita tungkol sa kaso ni Ligaya Dimas Ipag ay nagsimulang kumalat sa media. Maraming tao ang dumating sa unang araw ng paglilitis, hindi lamang para makita ang salarin, kundi para magbigay ng suporta sa pamilya ng biktima. Sa umaga ng paglilitis, puno ng tao ang korte. Natahimik ang lahat nang ipasok si Marco Sandoval. Payat ang kanyang katawan, malalim ang kanyang mukha, walang laman ang kanyang mga mata. Wala nang maskara, wala nang peking pangalan. Tanging isang lalaking nakatingin sa sahig, naghihintay sa kanyang sariling tadhana. Nakaupo si Vargas sa hanay ng mga manunood. Sa tabi niya, dumalo ang ina ni Ligaya na may suot na simpleng itim na damit, kasama ang isang kapitbahay na humahawak sa kanyang kamay. Nang magtagpo ang kanilang mga tingin, walang galit doon. Tanging isang kalungkutan na kasing lalim ng dagat sa araw ng bagyo. Binasa ng piskal ang sakdal ng may matatag na boses. Bawat salita ay parang isang tunog ng martilyo na tumatawag sa budhi. Yumuko si Marco, hindi tumutol. Paminsan-minsan ay tinatakpan niya ang kanyang mukha, ang mga luha ay tumutulo sa malamig na sahig. Nang dumating ang oras para magsalita ang pamilya ng biktima, tumayo ang ina ni Ligaya nang nanginginig ang katawan. Mahina ang kanyang boses, ngunit puno ng katatagan. Sinabi niya na hindi siya humihingi ng paghihiganti,
gusto lamang niyang maalala ang kanyang anak bilang isang mabait na dalaga na minsan ay nabuhay ng may pagmamahal. Umaasa siyang pagsisisihan ng salarin ang kanyang ginawa at hihingi ng tawad bago mahuli ang lahat. Narinig ang mahinang pag-iyak mula sa iba't ibang sulok ng silid. Yumuko si Vargas. Alam niyang ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa parusa, kundi pati na rin sa katapangan na magpatawad, kahit na dumudugo pa ang puso. Hindi pa tapos ang paglilitis sa araw na iyon. Ipinagpaliban ng hukom ang pagbasa ng hatol sa susunod na linggo. Ngunit sa puso ng bawat isa na naroroon, may pakiramdam na may isang bagay na natapos na. Sa wakas ay natagpuan na ng katotohanan ang daan pauwi. Paglabas sa gusali ng korte, tumingin si Vargas sa langit na dahan-dahang nagiging maliwanag. Alam niyang sa likod ng lahat ng kadiliman, laging darating ang isang bagong bukang liwayway. At ang bukang liwayway na iyon, sa pagkakataong ito, ay nagdala sa pangalan ni Ligaya Dimas Ipag sa isang walang hanggang liwanag. Nang umagang iyon, nababalutan ng manipis na hamog ang Santa Rosa. Ang gusali ng korte ay tila tahimik. Tanging ang tunog ng mga yabag ng mga opisyal ang naririnig sa mahabang pasilyo. Sa bakuran, ilang mga mamamahayag ang naghihintay ng may tensyon. Iyon ang araw ng hatol, ang araw kung kailan ang lahat ng katotohanang minsan ay nakalibing ay sa wakas ay magkakaroon ng boses. Sa loob ng korte, tahimik ang lahat. Nakaupo si Vargas sa likod kasama si Jimenez at ilang mga kasamahan. Sa harap, sa upuan ng akusado, nakaupo na si Marco Sandoval, nakayuko, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha ay mukhang mas matanda pa kaysa sa kanyang tunay na edad. Sa kaliwang bahagi ng silid, dumalo ang ina ni Ligaya na may suot na simpleng kulay abong damit, tahimik na nakaupo, hawak ang isang maliit na kwintas ng kanyang anak. Nang pumasok ang hukom, lahat ay tumayo. 3 beses na tumunog ang martilyo ng korte, matunog ngunit mabigat, na para bang tumutuktok sa puso ng bawat isa na naroroon. Binasa ng hukom ang hatol ng may matatag ngunit kalmadong boses. Ipinaliwanag niya na batay sa lahat ng ebidensya, testimonya, at pag-amin ng akusado, nagpasya ang korte na si Marco Sandoval ay nagkasala sa krimen ang planadong pagpatay at pag-alis ng buhay ng isang babaeng nagdadalang tao. Napatunayan din siyang nagkasala ng panloloko at mga gawain na sumisira sa halaga ng sangkatauhan. Yumuko sandali ang hukom bago sabihin ang huling pangungusap. Sinabi niya na ang isang krimen na tulad nito ay hindi lamang kumukuha ng isang buhay, kundi pati na rin pumupunit sa puso ng sangkatauhan. Idiniin niya na walang anumang dahilan ang maaaring magbigay katwiran sa isang malupit na gawain. Sa wakas ay binasa ang hatol. Ipinataw ng korte ang pinakamataas na parusa kay Marco Sandoval. Sa silid na iyon, tila tumigil ang oras. Ilang tao ang humikbi. Pumikit ang ina ni Ligaya. 2 butil ng luha ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi siya sumigaw, hindi nagalit. Bumulong lamang siya sa kanyang puso na sa wakas ay makakapagpahinga na ng payapa ang kanyang anak. Yumuko si Marco. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Alam niyang tapos na ang lahat. Wala na siyang lugar na pagtataguan, wala nang pangalan para manloko. Umaasa na lamang siyang bibigyan pa siya ng Diyos ng huling pagkakataon na humingi ng tawad bago tuluyang huminto ang kanyang hininga. Pagkatapos ng paglilitis, biglang naging maliwanag ang langit sa labas. Ang sinag ng araw ay tumago sa salaming bintana, bumabagsak sa puting marmol na sahig. Dahan-dahang tumayo ang ina ni Ligaya at tumingin sa direksyon ni Vargas. Sa pagitan nila ay isang tahimik na senyales lamang na mas malakas pa sa 1,000 salita. Dahan-dahan siyang tumango na parabang nagpapasalamat ng walang tunog. Yumuko si Vargas bilang paggalang. Sa kanyang dibdib, may isang pakiramdam ng ginhawa at kalungkutan. Alam niyang naipatupad na ang hustisya, ngunit walang hustisya ang kayang burahin ang lahat ng sugat. Lumabas siya sa korte, itinaas ang kanyang mukha sa langit. Ang hangin ng umaga ay marahang umihip, nagdadala ng amoy ng lupa at liwanag. Bumulong siya ng mahina na sa wakas, ang lahat ng lihim ay bumalik na sa katotohanan. Ilang linggo pa, ipinaayos ang simpleng libingan ni Ligaya sa kanilang probinsya. Isang maliit na lapida ang inilagay, inukit ang pangalan ni Ligaya Dimas Ipag at isang maikling pangungusap tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad.
Madalas na umupo doon ang ina ni Ligaya tuwing hapon, tinitingnan ang mga palayan, mahinang nagsasalita na parang kinakausap ang kanyang anak. Hindi na siya umiiyak, umingiti na lamang ng bahagya. Sa tuwing dumadalaw si Vargas, umuupo siya sa beranda ng bahay na kawayan, nakikinig sa mga lumang kwento mula sa matanda. Doon, sa gitna ng katahimikan ng baryo, natagpuan niya ang isang bagong kahulugan sa kanyang tungkulin. Na ang gawain ng isang alagad ng batas ay hindi lamang hulihin ang salarin, kundi ibalik din ang pag-asa sa mga nawalan. Nang hapong iyon, namula ang langit, sumasayaw ang sinag ng araw sa ibabaw ng mga palayan. Tumingin si Vargas sa abot tanaw at bumulong sa kanyang puso na ang katotohanan ay maaaring dumating ng huli, ngunit palagi itong dumarating. At sa tuwing naninindigan ang hustisya, ang isang nasaktang kaluluwa ay makakahanap ng kapayapaan. Sa dulo ng kwentong ito, iisang mensahe na lamang ang natitira, huwag kailanman ipagpalit ang pag-ibig at tiwala sa kasinungalingan. Dahil maaaring mahaba ang panahon, ngunit ang katotohanan ay laging nakakahanap ng kanyang daan. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang krimen, kundi tungkol sa liwanag na lumilitaw pagkatapos ng dilim, isang patunay na ang kabutihan at hustisya, gaano man katagal, ay palaging mananaig.